Golden State versus Utah Jazz, game preview and injury report. Mga dapat abangan na key players, kilalanin. Ang nalalapit na laban sa pagitan ng Utah Jazz at ng Golden State Warriors ay isa sa mga inaabangang sagupaan sa Western Conference ng NBA ngayong 2026 season. Bagamat parehong may kakayahang makipagsabayan ang dalawang team sa mataas na antas ng kompetisyon, ang laban na ito ay nagiging mas komplikado dahil sa maraming injuries na kinakaharap ng parehong teams. Ang mga pinsala sa ilang mahahalagang players ay may malaking epekto hindi lamang sa kanilang lineup kundi pati na rin sa kanilang estratehiya sa laro. Dahil dito, ang paparating na laban ng Jazz at Warriors ay hindi lamang simpleng basketball game kundi isa ring pagsubok sa depth ng kanilang roster, coaching adjustments, at kakayahan ng mga natitirang players na punan ang kakulangan sa lineup. Si Stephen Curry ay hindi pa rin nakakalaro dahil sa injury sa tuhod na malaking kawalan para sa Golden State dahil siya ang pangunahing scorer at playmaker ng team na apektuhan ang kanilang scoring at ball movement. Sa mga laro na wala siya, nahihirapan ang Warriors na maging consistent sa puntos at kailangang umasa sa ibang players upang mapunan ang kanyang kontribusyon. Malaking kawalan din sa Warriors si Jimmy Butler dahil hindi na siya makakalaro sa natitirang season matapos mapunit ang kanyang ACL. Isa itong seryosong injury na nangangailangan ng mahabang rehabilitation. Bago siya ma-injure, nag-average siya ng mga 20 points kada laro at isa sa mga leader ng team sa offense at defense. Dahil dito, nagkaroon ng malaking butas sa rotation ng Warriors, lalo na sa wing position. Idinagdag sa listahan ng injured players ng Warriors si Kristaps Porzingis na hindi makakalaro dahil sa sakit. Bagong trade acquisition siya noong 2026 at inaasahang makakatulong sa frontcourt dahil sa kanyang outside shooting at rim protection, ngunit limitado muna ang kanyang kontribusyon dahil sa kanyang kondisyon. Bukod sa mga pangunahing player na wala, may ilan pang Warriors players na may minor injuries o questionable status tulad ni Moses Moody, Will Richard at DeAnthony Melton na pawang may iniindang wrist, ankle o knee issues. Dahil dito, hindi sigurado kung makakalaro sila sa laban kontra Jazz. Ang ganitong sitwasyon ay naglalagay ng pressure sa coaching staff ng Warriors upang gumawa ng adjustments sa rotation at bigyan ng mas malaking role ang mga batang players o bench players. Samantala, hindi rin maganda ang sitwasyon ng Utah Jazz pagdating sa injuries. Ang team ay kasalukuyang nawawalan ng ilang mahahalagang players na dapat sana ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa kanilang lineup. Isa sa pinakamahalagang pangalan na wala sa lineup ay si Lauri Markkanen na kasalukuyang nagpapagaling mula sa hip injury. Si Markkanen ay kilala bilang pangunahing scoring option ng Jazz at isa sa kanilang pinaka-versatile na forward, kaya ang kanyang pagkawala ay may malaking epekto sa offensive production ng team. Bukod kay Markkanen, wala rin ang kanilang defensive anchor na si Walker Kessler matapos siyang sumailalim sa shoulder surgery na nagresulta sa kanyang pagkawala para sa buong season. Si Kessler ay isa sa pinakamahusay na rim protectors ng Jazz, kaya ang kanyang absence ay nagiging dahilan kung bakit nahihirapan ang team na pigilan ang inside scoring ng kanilang mga kalaban. Hindi rin makakalaro si Jusuf Nurkic matapos siyang sumailalim sa nose surgery na nagresulta rin sa kanyang pagkawala para sa natitirang bahagi ng season. Ang pagkawala ni Nurkic ay lalong nagpapahina sa frontcourt ng Jazz, lalo na sa rebounding at interior defense. Bukod pa rito, si Jaren Jackson Jr. ay wala rin sa lineup dahil sa problema sa kanyang tuhod na nangangailangan ng mahabang recovery period. Dagdag pa sa listahan ng injuries ng Jazz ay si Vince Williams Jr. na may torn ACL at hindi na rin makakalaro sa natitirang bahagi ng season. Ang ganitong serye ng injuries ay nagpapakita kung gaano kahirap ang sitwasyon ng Jazz sa kasalukuyang yugto ng season dahil marami sa kanilang pangunahing players ang hindi available sa lineup. Sa kabila ng mga injuries sa parehong teams, inaasahan pa rin na magiging kompetitibo ang laban ng Jazz at Warriors. Para sa Warriors, mahalaga na ang kanilang mga natitirang stars at role players ay mag-step up upang mapunan ang kakulangan ng kanilang injured players. Isa sa mga player na dapat bantayan sa Warriors ay si Gui Santos. Bilang isang young forward na may potensyal, ipinakita ni Santos ang kanyang kakayahan sa hustle plays, rebounding at defensive energy. Kahit hindi pa siya palaging nasa spotlight kumpara sa ibang Warriors stars, ang kanyang sipag at determinasyon sa bawat minuto na nasa court siya ay mahalaga sa rotation ng team.
Sa laban kontra sa Jazz, inaasahang gagamitin ng coaching staff ang kanyang athleticism upang makasabay sa mga batang Jazz. Ang kanyang kakayahang tumakbo sa fast break, kumuha ng offensive rebounds at magbigay ng defensive pressure ay maaaring maging susi upang makakuha ng extra possessions ang Warriors. Naroon din si Brandon Podziemski, isang young guard ng Golden State na nagiging mahalagang bahagi ng Warriors dahil sa kanyang talino sa laro, playmaking, shooting at rebounding. Inaasahang tutulong siya sa pag-organisa ng opensa, paglikha ng scoring opportunities at pagbibigay ng enerhiya sa depensa. Samantala, mahalaga pa rin ang veteranong si Draymond Green dahil sa kanyang depensa, leadership at playmaking. Kahit hindi siya palaging nangunguna sa puntos, siya ang nagsisilbing defensive anchor at tumutulong sa paggabay sa mga batang players habang pinapaganda ang ball movement at desisyon ng team sa opensa. Para sa Utah Jazz, si Keyonte George ay isa sa mga pinakatinututukang player, kilala sa kanyang husay sa clutch moments at mataas na scoring gaya ng 36-point performance niya laban sa Denver Nuggets. Bagamat bata pa at bagong leader ng team, madalas siyang nangunguna sa puntos. Malaki ang kontribusyon kahit nahihirapan sila at may kakayahang magbukas ng shots o mabilis na makapuntos sa loob. Kahit paminsan-minsan ay hindi consistent, malinaw ang kanyang potensyal na maging isang future all-star. Si Bryce Sensabaugh ay tumutulong kay Keyonte sa pag-angat ng team bilang isang versatile na wing. Kilala siya sa scoring, lalo na sa perimeter at malapit sa basket, pati na rin sa rebounds at depensa. Nakapagpakita siya ng malaking ambag tulad ng 27-point performance laban sa Orlando Magic bagamat hindi palaging consistent. Bukod sa scoring, ang kanyang hustle plays at defensive rotations ay nagpapalakas sa kabuuang performance ng Utah. Isa pang mahalagang piraso ay si Kyle Filipowski, isang promising na big man ng Jazz na mahusay sa rebounds at may natural na kakayahan sa scoring sa loob ng paint. Isang highlight ng kanyang kakayahan ay ang laro niya laban sa Portland Trail Blazers, kung saan nag-record siya ng career high na 30 points at 18 rebounds kasama ang kontribusyon sa assists at steals na nagbigay panalo sa kanyang team. Ipinapakita nito na kaya niyang makipagsabayan sa malalakas na center at forward sa NBA at kung mabibigyan ng sapat na suporta, malaking tulong siya laban sa Warriors. Sa kabuuan, inaasahang magiging mahirap at masigla ang laban kahit na mas mataas ang ranking ng Golden State sa Western Conference kumpara sa Utah na mas mababa ang record ngayong season. Sa kasaysayan ng kanilang head-to-head na mga nakaraang laro, madalas nanalo ang Warriors laban sa Jazz, kaya maraming fans ang umaasang sila ang mauuwi na panalo muli. Ngunit may pagkakataon ding makipagsabayan ng Jazz lalo na kung gagana ang kanilang perimeter shooting at depensa sa huling quarter. Sa huli, inaasahan pa rin na mananalo ang Warriors ngunit may posibilidad ng close game sa final score.